Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Mother Ellie Villesa. Purihin po ating mahal na Panginoon. Tayo po mga kapatid ay manalangin po sa ating dakilang Diyos at po itaas sa ating dalawang kamay. Dakila po naming Ama Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Mahal po Jesus. Kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat. Mahal na Panginoon. Maraming salamat po sa panibagong blessing pong ito sapagkat higit pa po ito sa material na bagay sapagkat kami po ay muling nandito. Ang taglay namin ng kalakasan at kalusugan at muli kami nagsama-sama upang ikay aming papurihan. Salamat po sa aming pinagpalang manalagawain simula po kanina hanggang sa sinundan ng bahagi pong ito na ito na nga po ikay pumagitna po sa amin at aming damang-dama ang iyong presensya, mahal na Panginoon. Maraming salamat po muli at sa pagkakataon ito kami po ay muling lumalapit sa trumbiya sa langitan at muli po naming desire na kami po ay muli mo pong samahan sapagkat kami darako po sa napakalagang bahagi parte ng aming banalagawain. Walang iba kundi po kami ngayon muling makikinig at mag-aaral po ng mga salita at muli sa ibang lingkod. Sa akin, sa ganang akin, wala po akong magagawa. Yung knowledge, sa iyo po nanggagaling. Ikaw po ang maglagay, O Diyos, na mga kataga na lalabas sa aking labi. Gawin din pong pagpapalat, maging mabuting pakinabang sa lahat po na magiging tagapakinig. At patuloy mo pong ilagay po lamang lako lagi sa iyong likuran. At ikaw po lamang laging makita ang mapulit maluwalhati sa lahat. Ang tagapakinig, mahal na Pinansus, ibigay mo sa amin, O Diyos, ang lubos na kagalakan. Kasabikan na kami po patuloy na makinig ng mainam. At higit po sa lahat, buksan po ang mga puso't pangunawa. Ang iyong mga salita na aming tatalakay, ito po ay aming maunawan at ito po ay patuloy na aming maisabuhay upang magawa po namin ang ayon sa iyong dakilat banal na pong kalooban. At sa pagkakataong ito, muli, patuloy po kami bigyan ng gising na diwa, mahal na Panginoon Sus, kalakasan hanggang sa matapos po ang aming pananambahan. Ito po ang aming dalangin, sunod dalangin pagluhod ng aming dearly beloved Honorable Pastor, in the prophet of God, with the beloved children, mahal na Panginoon, ay aming pong sinasaway ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan, demons of destruction, and we live in doubt and hindrances, evil spirit, kasot, in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating mapagpalang Diyos. Ang lahat po ay magsabi ng praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At muli po, bago tayo magpatuloy, ating po muling ibinibigay ang pinakamataas po na pagsamba. Ang pagdakila po at ang karangalan ay nauukol po lamang, walang iba kundi sa ating nag-iisa. At pinagpipitagang Diyos, walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang. Marahil po ating po palakpakan po muna ang ating pinakamamahal na Panginoon at tayo po ay patuloy na nagbibigay ng dobling paggalang po at respeto sa ating mga minamahal na mga magulang sa Panginoon. To our beloved Honorable Pastor, patuloy po nating inaalaala ang kanilang mga pagtuturo at napakahalagang mga pangangaral at magagandang mga pangangaral na ating pong napakinggan po sa kanila. At ganoon din po ang ating dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At patuloy po tayo nagbibigay din po ng pagrespeto sa lahat po ng mga beloved children ng ating mahal na pastor as of now. Sila po ang patuloy na continuous mga minamahal habang wala pa ang mahal na Panginoon. Patuloy po tayong pinangangasiwaan sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. At isa po mapagpalang umaga po o gabi pa rin pala mga minamahal. Sa lahat po na aking kapwa mga ngaral sa lugar po ito, sa lahat ng ating mga beloved co-worker, preachers, sa lahat po natin mga beloved directrain, sa lahat po ng katuwang sa gawain ng mahal na Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating napakabait at buhay po na Diyos. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang lahat po magsabi ng praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon at bayo po mga kapatid ay magpapatuloy at tayo po darako na po sa napakalagang bahagi ng ating banal na gawain. Tayo po ay muling makikinig at mag-aaral po ng salita ng Diyos. At kung paano po kanina, tayo po ay aktibo at nanatili po tayong gising. Tayo pa rin po ay sa mga ilang minuto, wala naman po itong isang oras, pilitin po natin na tayo po ay manatiling gising. Makapag-amen po ba tayo? Sa lahat ng tulog, magsabi ng amen. Wala pong tulog. Talagang gising po kayo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. So mga kapatid, tayo po ay magpatuloy na at muli atin pong ilabas ang ating mga Biblia at tayo po muling makibukas. So, sa mga talata po natin tatalakayin at kasabay po niyan yung ating mga talasulatan at ating pong isulat ang bawat talata po na ating tatalakayin mga kapatid sa umaga pong ito. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. At bago natin basahin yung ulang talata, meron po akong isang talata na hindi ko babasahin yung buo. At siguro medyo mas maganda kayong mag-discover kung anong verse yun. At basahin natin sa uli. No? At may phrase po doon na nakasulat. Ito po ang sabi.
sabi rito, I have called you by your name, you are mine. Sabi ng mahal na Panginoon na yun. Makapag-ibig po ba tayo? Sabi ng mahal na Panginoon, tinawag kita sa iyong pangalan at ikaw ay akin. Parang hindi kayo masaya, mga kapatid. Naintindihan niyo ba yung sinabi ko? Sabi ng mahal na Panginoon, I have called you by your name and you are mine. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Lahat magsabi ng praise the Lord. So tayo ngayon ay nandito, sabi nga natin, madalas natin sinasabi, every part of our service and testimony portion, minsan nababanggitin sa pagbibigay, at mostly sa preaching, no? At madalas natin napapakinggan, sabi ng mahal na Panginoon, you have not chosen me, but I chosen you. Amen? Tayong lahat po ay nandito, hindi dahil sa ating gusto. Hindi tayo nandito, dahil ang may kagustuhan, walang iba kundi ang mahal na Panginoon. Amen? Kaya tayo nandito ngayon, nagpupuyat po tayo, at umaattend tayo ng 3 times a week. Ay yung pinaka-struggle natin, yung overnight, kasi pagdating ng umaga, may mga trabaho pa po tayo. Amen? May kanya-kanya pa tayong kampanya. Pero nandito tayo ngayon, hindi dahil sa ating kagustuhan. Dahil tayo po ay tinawag at pinili po ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, ang pinakamaganda ron, may dinugtong ang mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, tinawag kita sa iyong pangalan at ikaw, ina-accept ng Diyos, no? Sabi ng mahal na Panginoon, you are mine. Amen? So kung ako po, nung binasa ko po yung talatang ito, grabe po ang kagalakan ko. Dahil sabi ko, grabe, ina-accept ng mahal na Panginoon. Sa Kanya talaga ako. Amen? So, napakaganda po ng talatang ito. At bago natin ipagpatuloy yan, so, puntahan natin yung 1 Timothy chapter 11, verse 1. At 2 Timothy po pala. 2 Timothy verse 1, chapter 1, verse 7. Kindly po. Dito po sa ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 7, ganito po ang pagkasabi, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So lahat ng magsabi ng praise the Lord. No, sabi ni Pablo kay Timothy, sumulat si Pablo kay Timoteo, to remind Timothy. Amen? Sinabi ni Pablo kay Timoteo sa kanyang ikalawang sulat, for God had not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. No, sabi niya, sapagkat hindi tayo binigyan, sabi ni Pablo, tandaan mo Timoteo, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan, at ng pag-ibig, at ng kahusayan. Meron bang Kristiyanong takot, mga kapatid? Makapag-amen po ba tayo? Amen? So sabi ni Pablo, kailangan daw po pag anak ka ng Diyos, hindi ka natatakot. Amen? Ang kinakatakutan mo lang, yung gumawa ka ng kasalanan sa mahal na Panginoon. Makapag-amen po ba tayo? So, tatanungin ko po kayo, sino dito ang natatakot? Literally, pag dumarating yung bagyo, wala naman. Amen? O, spiritually, pag dumarating po yung pagsubok, sino pong gusto ng pagsubok ngayon? Wala pong pwedeng magtaas ng kamay sa inyo? Ayaw ng pagsubok, sibigin. Takot tayo sa pagsubok. Makapag-amen po ba tayo? Normal naman po. Wala naman po talagang Kristiyano gusto ng kahirapan, walang tao na gusto ng problema. No? Pag pinag-usapan ng pagpapala, ay sama-sama tayo. Makapag-amen po ba tayo? Pero pag pinag-usapan na yung problema, parang medyo, delikado to. Alam niyo, meron kaming coworker. Kung maalala niyo po yung dumating po yung malakas na, yung bagyo na sunod-sunod, yung kasabay po nung Ulysses ba yun? Tapos sa tatlo yun magkakasunod. Within 2 weeks, mga minamahal dito sa Bicol. At sila po yung naka-assign sa Samar noon. At dahil po sa pangyayari po yun, yung isa naming coworker, ay nagkaroon po siya ng parang na-phobia siya, mga kapatid. Dahil that time, kung kailang kasagsagan ng bagyo, saka sila lumikas doon sa kanilang, umabot na po yata, I think hanggang lagpas na ng Bewang.
yung baha doon sa chapel, mga minamahal. So, kaya pag dumarating yung bagyo, nakakaramdam siya nangangamba siya, mga minamahal. No? So, yun po parang pag dumarating sa atin yung pagsubok, at dumarating sa atin yung ganung sa bilang tao, so naiiwanan tayo ng takot, no? At pag dumating din sa atin spiritually, sa isang Kristiyano, pag dumarating po yung pagsubok sa isang tao, aminin man natin at hindi. Minsan parang nagkakaroon tayo ng nangangamba tayo. Amen? So nagkakaroon tayo ng doubt sa mahal na Panginoon. May mga ganong pagkakataon. At minsan talagang may mga Kristiyano din naman, beside na marami silang pagsubok, still nandun sila lagi tumatawag sa mahal na Panginoon, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Kaya yung kalakasan, yung guidance ng mahal na Panginoon, nandoon lagi sa kanila. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Look mga kapatid, sabi nga po, binasa natin sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. Sabi ni Paul kay Timothy, hindi tayo binigyan ng Diyos. Kaya sa mga Kristiyano nakakaramdam ng takot o ng pangamba pag dumarating yung pagsubok sa atin. Last lang, no? Nung last Wednesday, pinag-aralan natin. Sabi ko nga po sa iyo, kung binigyan ka ng pagsubok ng Diablo, inalaw na mahal na Panginoon to test your faith, at hindi siya nagtagumpay ngayon, maghanda ka, may pangalawa pa. Amen? So, ibig sabihin, pinababalaan tayo. No? At ipinapauna ni Pablo na ang isang Kristiyano hindi siya dapat natatakot. Makapag-amen po ba tayo? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At kung ibabalik ko po kanina, sabi ko nga po sabi ng mahal na Panginoon, I have called you by your name and you are mine. Sabi ng mahal na Panginoon. So, kaya tayo nandito, kasi hindi tayo, dahil inimbitahan lang tayo ng ating beloved parents, o ng ating kaibigan, ng ating beloved wife na una nakakilala, ng ating beloved husband, o ng mga relatives natin, kaya tayo nandito ngayon. Look, ang tumawag po sa atin dito, walang iba kundi ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ngayon mga kapatid, mayroong isang kwento sa Biblia. Alam ko nabasa na, napag-aralan na rin natin to, na minsan natin itong natalakay. At mayroong isang kasaysayan sa Biblia, may isang pangyayari, no? Na inutusan ng ang mahal na Panginoon kasama po ng mga apostol. Sila po yung naglalakbay sa dagat. At ang mahal na Panginoon, nung oras na yon, siya po ay napakasarap po ng kanyang tulog. Amen? Siya po ay natutulog. Literal bilang tao, bilang nasa physical na pangangatawan, ang malapin kasama ng mga alagad na natutulog doon sa loob, kasama nila doon sa bangkang kanilang sinasakyan. So ngayon mga minamahal, inalaw na mahal na Panginoon na magkaroon ng isang malaking unos. Halos na po yung kanilang bangkang sinasakyan ay matigib na ng tubig. Sabihin, halos mapuno na ng tubig dahil pinapasok na po ito ng tubig. So, at that moment, mga kapatid, yung mga alagad ay nagkaroon ng takot. Nakapag-amen po ba tayo? Amen? Habang sila po ay nandun sa napakalaking unos at yung dagat ay hindi payapa, umaangat po yung tubig yan, pumapasok po dun sa kanilang bangkang sinasakyan, yung mga alagad ay natataranta po sila, nararamdaman nila yung takot dahil sabi nga nila ay mamamatay tayo. Makapag-amen po ba tayo? Lahat magsabi ng praise the Lord. So, iniisip nila mga baka katapusan nila nung oras na yun. Kaya nung oras na yun, bigla nilang ginising ang mahal na Panginoon. Sabi na, wala ka bang anuman na mapapahamak tayo? Parang sa madaling salita in our language, sa ating kapanahon na yun, wala ka bang pakialam na mamamatay na lang tayo dahil sa unos na ito? Amen? Ginawa ng mahal na Panginoon, tumayo ang mahal na Panginoon and sinaway po niya yung napakalakas na alon, yung napakalakas na hangin. Yung unos na yon sa gitna ng dagat, bigla pong tumahimik. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sa ating buhay, minsan, pag tayo dumaranas ng pagsubok, minsan parang, mahal na Panginoon, nandiyan ka pa ba? Makapag-amen po ba tayo? Minsan pag grabe na yung nararamdaman natin, parang nakakaramdam yung takot, mahal na Panginoon, sinasamahan po ba ako? Pag yung parang wala nang kumbaga parang hopeless na tayo para sa ating sarili. Wala tayong ibang malapitan. Minsan may tanong na tayo sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, nandiyan ka pa ba? Lahat pang sabi ng praise the Lord. Alam niyo sabi ng mahal na Panginoon, tinanong ng mahal na Panginoon, basahin natin para mas maganda. From the book of Mark, chapter 4, verse 37 up to 40.
Ang Ebanghelyo ayon kay Marcos, Kapitulo 37 hanggang 4 na po. Ganito po ang pagkasabi. At nagbangon ang isang malakas na bagyo at sinasalpukan ang daong ng mga alon. Na ano pat ang daong ay halos natitigib at siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson at siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo? At gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, Pumayapa, tumahimik ka, at humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo nangatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya? Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat na magsabi ng praise the Lord, no? Sign, no? Sign po 'yon na natatakot yung mga alagad. Yung sabi ng mga alagad, wala bang anuman sa'yo na mapapahamak tayo? So that moment, mga kapatid, ramdam nila sa kanilang sarili, baka katapusan na nila. Amen? Pero mga kapatid, tandaan po natin, hindi sila nakasakay sa bangka, hindi sila nakakita ng himala, kung hindi sila tinawag ng mahal na Panginoon. Tama po ba? Makapag-amen po ba tayo? So, hindi ka ngayon nandito, hindi ka naging mga awit, hindi ka naging manunugtog, hindi ka gumaling sa karamdaman mo, hindi nagbago ang buhay mo ngayon, wala ka rito sa bangkang ating sinasakyan. Kung hindi ka tinawag ng Diyos. Tama po ba? Makapag-amen po ba tayo? Lahat magsabi ng praise the Lord. Ngayon, sabi niya sa mga alagad, dahil nakita ng mahal na Panginoon, kaya sa ginising, dahil nakakaramdam sila ng takot. Hindi, dahil sila po ay nananampalataya sa mahal na Panginoon. Nagtitiwala sila. Siguro kung talagang yung sign nila, sign kasi ng faith, pag tinawag, mahal na Panginoon, alam ko, kaya mong patigilin yung bagyo. Pero sabi nila, wala bagang anuman sa'yo. No? Parang nangyari, parang kasalanan pa. Makapag-amen po ba tayo? Lahat magsabi ng praise the Lord. Look mga kapatid, no? Sabi ng mahal na Panginoon in verse 40, sabi, and He said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? So sabi ng mahal na Panginoon, sinabi sa kanila, bakit kayo nangatatakot? Wala bagang kayong pananampalataya? So may question ng mahal na Panginoon. Kung ikaw po ngayon ay dumaranas ng isang napakatinding pagsubok at sa buhay mo ngayon, at ikaw po ay may katanungan na sa mahal na Panginoon, tinatanong ka ng Diyos, nasaan, meron ka bang pananampalataya ngayon? Amen? Last Wednesday, pinag-aralan natin, sabi ng ating pinag-aralan last Wednesday, merong isang napakagandang ibinigay ang Diyos sa atin. No? Na dapat nating ipatuloy na ingatan at palaguin. Walang iba kundi ang ating pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, yung mga alagad, nakalimutan po nila. Kaya sila doon nakasakay sa bangka dahil hindi sa kanang sariling kanila. Kundi sila po ay pinili at tinawag ng Diyos. Amen? So kaya tayo nandito ngayon, mga kapatid, muli ipinapaunawa ko po sa inyo, kaya tayo nandito ngayon, at kaya din ako nakarating dito, kaya tayo lahat nagpangipangita. Hindi naman tayo kakakilala, sa totoo lang, mga minamahal. Hindi ko nga po pumasok sa isipan ko na ako ay makakarating din dito sa Salog. Hindi ko po wala ako sa plano, hindi ko pinangarap na makarating din ako ng Bicol. Pero kaya po ako nandito ngayon, kaya tayo nagkita-kita dahil tayo po ay tinawag at pinili ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So mga kapatid, nakalimutan ng mga alagad, no, sila po ay tinawag at pinili ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, sabi ng mahal na Panginoon, I call you by your name, no? And you are mine. Unang-una, sabi ng mahal na Panginoon, tinawag ko kayo sa inyong pangalan, kaya kayo nandito ngayon. Amen? At ang pinakamaganda doon, sabi ng mahal na Panginoon, ikaw ay akin talaga. Lahat magsabi ng praise the Lord. Alam niyo, nung nabasa kong talatang ito, grabe yung kagalakan ko. Sabi ko, hindi makaramat dapat. Hindi ako worthy para ako itawagin ng Diyos. Dahil kung titingnan po, napakabait kong anak. Napakasuwail kong anak nung araw. Amen? At marami akong bisyo, pero nandito ako ngayon, pinagpala ko ng mahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon dahil
Nung panahon na yon, hindi ko ina-accept na siya po ay Diyos sa tagapagligtas ng aking buhay. Pero He accept me. No? In-accept ako ng mahal na Panginoon. At ngayon sabi ng Biblia, ako ay sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So mga kapatid, ano po? Sabi ng talata, from the book of Isaiah, malapit na tayong matapos. Kasi simula lang, matatapos na tayo. No? Sabi ng Isaiah chapter 43, verse 1 up to 3. Pakinggan po natin. Ano pong sabi ng mahal na Panginoon? Dito po sa Isaias, Kapitulo 43, versikulo 1 hanggang 3. Ngunit ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O Jacob. At nanganyo sa iyo, O Israel, ikaw ay huwag matakot, sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Sa 2, pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sa iyo, at sa mga ilog ay hindi ka tatapakan niyaon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o maninigas man ang alab sa iyo. Sa 3, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang tagapagligtas sa iyo. Aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Ehipto, ang Ethiopia at ang Seba. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Look mga kapatid, baka nakakalimutan po natin. Kaya tayo nandito ngayon, sino ba ang tumawag sa atin? Walang iba kundi ang mahal na Panginoon. Amen? At huwag natin kalilimutan, meron siyang pangako sa atin. May pangako po ang Diyos. Amen? Hindi niya tayo tinawag na dito ka lang. O, pag nandito ka, bahala ka na sa buhay mo. Kung di tinawag tayo ng mahal na Panginoon, meron siyang pangako sa atin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ganoon din sa mga alagad, mga kapatid. Tinawag niyo yung mga alagad, hindi lang para sumakay lang dun sa bangka o para masamahan lang po siya, kundi meron siyang pangako din sa mga alagad. At yung pangako na yon ay ipinangapangako din ng Diyos sa atin. Sabi ng ating binasa ngayon in Isaiah chapter 43 verse 1 up to 3, mga kapatid, sabi dito sa Tagalog, sa ating binasa kanina, ang sabi rito, ngunit ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon ng lumalang sa iyo, o Jacob, o nag-anyo sa iyo, Israel, ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. O, sino daw lumalang sa atin mga minamahal? Walang iba kundi ang mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, ako ang lumalang sa iyo. Hindi naman tayo lubos sa parang singaw lang. Tama po ba? Amen? Sabi ng Genesis, we are created by God. Nilikha tayo ng mahal na Panginoon. Amen? So nandito tayo ngayon dahil ginawa tayo ng Diyos at sabi naman, tinawag kita ngayon. At ikaw ay akin. Ngayon, sabi ng mahal na Panginoon, ito yung pangako niya, sabi ng mahal na Panginoon, pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sa iyo. Sa mga ilog ay hindi kita tatakpan niyaon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog o magdiningas man ang alab sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, any kind mga minaman na situation, sabi ng Biblia, anuman ang mangyari, saan ka man pumaroon, maparaan ka man sa karagatan, sa tubig man, mga minamahal, sa apoy man, bagyo man ang dumaan sa buhay mo. Sabi ng Biblia, hindi ka bababayaan ng Diyos. So, huwag natin gayahin. Hindi naman natin sinasabing minamaliit natin yung istorya ng alam. Kundi, nire-reflect nun sa atin upang wag mangyari sa atin yung nangyari sa kanila. Amen? Na kahit pag dumating sa atin yung matinding pagsubok, mga minamahal, imbis na makaramdam tayo ng takot, lagi nating isipin, mga minamahal, ang tumawag sa akin, walang iba kundi ang Diyos. Amen? At ako nandito ngayon, sabi ng mahal na Panginoon sa akin, ako pala ay sa Kanya. Lahat magsabi ng praise the Lord. At ang sabi ng mahal na pinapangako sa akin ng mahal na Panginoon, dumaan man ako sa tubig, dumaan man ako sa ilog, hindi ako mapapahamak, dumaan man ako sa apoy, hindi ako maaano. Ibig sabihin kung ano man ang problemang dumating sa buhay mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi dito sa 3, mga minamahal, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal na Israel at ang tagapagligtas sa iyo, aking ibinigay na pinakatubo sa iyo ang Ehipto at ang Ethiopia at ang Seba. Sabi sa English, for I am the Lord thy God, the only one of Israel, thy Savior. Sabi ng mahal na Panginoon. Ako lang ang iyong Diyos, ang nag-iisang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. So mga minamahal,
Alam ko po, napatunayan na po natin ang Diyos nating pinaglilingkuran, buhay at makapangyarihang Diyos. Amen? Kaya sabi ni Pablo kay Timoteo, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Simula na tanggapin mo ang mahal na Panginoon, pinalaya ka na ng Diyos sa espiritu ng katakutan. Amen? Binigyan ka na ng Diyos ng kahusayan at katapangan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. At tandaan po natin mga minamahal, nandito ako ngayon, nandito tayong lahat ngayon mga kapatid, na hindi natin gusto lang. Tandaan po natin, ang Diyos hindi nagbibiro, kaya ka nandito. Hindi ka niya nilagay dito na napagkatuwaan ka lang niya. Kaya ka nandito dahil gusto ka ng Diyos. Amen? Alam niyo mga minamahal, kung titignan lang, puntahan natin yung ating buhay ngayon. Lahat ba tayo nakakalakad ng perpekto ngayon? Walang magtataas ng kamay. Tama ba? Dahil hindi tayo nakakalakad ng perpekto. Nagkakamali tayo. Pero mga minamahal, sa kabila ng ating pagkakamali, nandito pa rin po tayo. Amen? Never tayong kinundem ng mahal na Panginoon. God always give us a chance, mga minamahal, upang gawin natin yung ayon sa kanyang kalooban. Amen? Dahil kung titignan yung ating pagkakamali, mga kapatid, napakarami ng ating pagkukulang. Pero sabi nga ng ating binasa ngayon, ina-accept ng mahal na Panginoon, kaya kahit nagkakamali ka, kaya kahit nagkukulang ka, nandito ka pa rin dahil ikaw nga ay sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Wala na pong isang, sabi nga ng mahal na pastor, wala nang isang pinakamagandang matatanggap ang tao, kundi malaman po niya na siya ay pag-aari ng Diyos at siya ay may buhay na walang hanggan na naghihintay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huling talata mga kapatid, bago tayo maghuling talata, sabi ng Jeremiah, chapter 33 verse, isa common verse mga kapatid, Sa tuwing ikay daraan sa pagsubok, sa tuwing ikay daraan sa matinding bagyo ng problema sa buhay mo ngayon, isa lang ang gawin mo. Advice si Prophet Jeremiah, sabi ni Prophet Jeremiah, kindly po. Dito po sa aklat ni Jeremiah, ang kapitulo ay 33, ang versikulo ay 3. Nasasabi, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi mo nangalalaman. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng mahal na Panginoon, call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Sabi ng mahal na Panginoon, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Huwag natin gayahin yung pagtawag ng alagad. Amen? Tumawag sila sa mahal na Panginoon dahil sila po'y takot na takot. Kundi ang gawin mo, tumawag ka sa Diyos, mahal na Panginoon, tumatawag ko, hindi po dahil ako'y nakakarada, kundi alam ko po, walang imposible sa iyo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng Biblia, mga minamahal, tumawag ka sa Diyos. That time nasa pagsubok ka, nasa problema ka, mga minamahal. Sabi ni Pablo, wala tayong espiritu ng katakutan dahil binigyan tayo ng Diyos ng espiritu ng katapang. Bakit ka magiging matapang? Ano pong pinakadahilan? Dahil alam mo ang Diyos mo ay Diyos na makapangyarihan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal. Bakit sinabi ni Pablo kay Timoteo? Dahil alam ni Pablo, mga minamahal, pag umasa ka sa Diyos, pag tumawag ka sa Diyos, pag nagtiwala ka sa mahal na Panginoon, ikaw ay magtatagumpay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Look, mga minamahal, sabi ni Prophet Jeremiah, call unto me and I will answer. Sa kanyang pangangaral po ito. Ini-encourage sa inyo kanyang may pinapangaralan. Sabi niyo, ganito ang gagawin niyo. Tumawag kayo sa Diyos, sabi ng mahal na Panginoon. Pag tumawag kayo sa Kanya, siya ay sasagot sa inyo. At pag siya sumagot sa inyo, mga kapatid, sabi ng mahal na Panginoon, sabi ni Prophet Jeremiah, magpapakita siya ng mga bagay at mahirap na hindi mo nangalaman. So, ibig sabihin, imposible. Pero sa Diyos nga po, walang imposible. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Last verse, mga kapatid, ano pong sabi ng Isaiah 41:10? Common verse din po ito. Lagi natin nababasa. Dito po sa aklat ng Isaiah Kapitulo 41, versikulo 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking papalakasin ka, o aking tutulungan ka, o aking alayang kanang kamay ng aking katuwiran. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi ng Isaiah 43:1 kanina, sabi dito mga kapatid, ngunit ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon, na lumalang sa iyo o Jacob at ngayon sa iyo o Israel. Ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubos kita,
Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Sabi dito sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo, huwag kang malupaypay sapagkat ako yung Diyos, aking palalakasin ka o aking tutulungan ka o aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Alam niyo mga kapatid, yung talatang ito kung iintindihin mo, pinababaw na ng mahalapin para madali nating maunawaan. Amen? Iniisa-isa niya na. So, para magkaroon ka ng lakas ng loob, no? Para may inspire ka lalo na wala ka dapat ipangamba. Kanina sabi lang, dumaan ka sa tubig, dumaan ka sa ilog, hindi ka dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Pero dito mga minamahal, iniisa-isa na mahal na Panginoon, sabi na mahal na Panginoon, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo, huwag kang manglupaypay sapagkat ako yung Diyos. Pinauunawa niya po sa atin yon mga kapatid. Amen? Wala tayong dapat ipangamba. Sabi ng mga lapin, dahil ako iyong Diyos, no? Sabi kanina, ako ang tumawag sa iyo. Tinawag kita sa iyong pangalan at ikaw ay akin. Sabi ng mahal na Panginoon, wala kang dapat ipangamba dahil ako ay iyong Diyos. Sabi ng mahal na Panginoon, aking palalakasin ka o aking tutulungan ka o aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Grabe, mga kapatid. Kaya muli mga minamahal, sabi ng ating tinalakay sa gabi pong ito, ang tumawag sa atin, walang iba kundi ang Diyos. Amen? Kaya kung may pagsubok ka man ngayon, hindi po ito yung dahilan para huminto ka. Tama ba? Kung meron mang naging dahilan para ikaw po ay usigin, mga kapatid, upang papanghinain mga minamahal, hindi, dahilan lang po yun, pero tandaan mo po mga kapatid, hindi sila ang dahilan kung bakit nandito ka ngayon. Amen? At hindi rin po silang magiging dahilan para magmana ka ng buhay na walang hanggan, kundi ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Muli, sabi ng ating tinalakay, I have called you by your name and you are mine. Ang sarap pong pakinggan, mga kapatid. Tayo po itinawag ng Diyos sa ating mga sariling pangalan. Amen? Hindi man literally na binanggit o in-announce sa atin, inso halika rito. Insa halika rito. Pero mga kapatid, lahat po tayo naramdaman natin kung bakit tayo nandito ngayon. At sabi ng mahal na Panginoon, ina-accept ng Diyos na tayo ay sa Kanya. Amen? Kaya bilang ina-accept ng Diyos at bilang tayo pinagpala, i-accept natin sa ating sarili ngayon na tayo ay tunay na nasa mahal na Panginoon. At wala tayong dapat ipangamba at hindi dapat tayo matakot, kundi tayo ay laging magtiwala at umasa sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po tumayo mga kapatid, awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. There is no problem to be God cannot solve it. There is no mountain too tall He cannot move it. Hallelujah, hallelujah. There is no sorrow to dark God cannot calm it. There is no sorrow to dig, and He cannot turn it. And if He carry the weight of the world and upon His shoulder, Hallelujah, hallelujah. and I know my brothers that He will carry you. And if He carry the weight of the world and upon His shoulder, Hallelujah.
then I know my sister, Daddy will carry you. Gaano man kabigat ang iyong suliran. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Sintaas man ng bundok, kanyang matitingnan. O kahit bagyong kay dilim, pagliliwanagin. Hallelujah, hallelujah. Bawat kalungkutan mo'y kanyang papawin. O kung na kaya niyang pasanin sa lanang mundo, hallelujah, hallelujah. O kaya kaniyang angkahin, kaibigan ko. At kung ang sala ng tao sa krus kanyang tinubos. Hallelujah, hallelujah. Sa buhay mo'y lagi ng karamay ng Diyos. O ang wika ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Ang may pasalin sa akin magpahinga. At kung na kaya niya, hallelujah, hallelujah, uyaman ng Panginoon sa lanang mundo. Purihin ka man ng Panginoon Jesus, hallelujah. O kaya kanyang nagkain, kaibigan ko. O kung ang sala ng tao sa krus kanyang tinubos. Sa buhay mo'y laki ng karamay ang Diyos. Minsan pa mga minamahal, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Gaano man kabigat, purihin ka, mahal na Panginoon Jesus. Sintaas ng bundok, kanyang matitingnan. At kahit pag-iong katilim, pagliliwanag. Puri-puri ka, mahal na Panginoon, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Hallelujah. Papawin Yes, oh God, hallelujah, hallelujah. O kung na kaya niyang pasanin sa lanang mundo. Hallelujah, hallelujah.
kaya kanyang akayin, kaibigan ko. O kung ang sala ng tao sa krus kanyang tinubos, sa buhay mo'y lagi na karamay ang Diyos. Sa buhay mo'y lagi na karamay ang Diyos. Sa buhay mo'y lagi na karamay ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga kapatid. Sabi ng ating pinag-aralan ngayon, mga minamahal, according to Prophet Isaiah, sabi ng Biblia, mga minamahal, I have called you by your name and you are mine. Yung mga alagad, nakalimutan nila, mga minamahal, na kaya sila nandoon sa bangka dahil tinawag sila ng mahal na Panginoon. Ngayon sa gabing ito, mga minamahal, ipinapaalala ng mahal na Panginoon, huwag nating makalimutan na kaya tayo nandito ngayon dahil ang tumawag sa atin walang iba kundi ang Diyos. At sabi ng mahal na Panginoon, ako ang tumawag sa iyo, kaya ka nandito ngayon at ikaw ay akin. Panghawakan na nito, mga minamahal. Kaya kung sa panahon ng pagsubok, sabi ni Pablo, mga kapatid, hindi tayo binigyan ng Diyos sa espiritu ng katakutan, kundi ng katapangan at kahusayan. Sabi ni Prophet Isaiah, wala tayong dapat ipangamba dahil sabi ng mahal na Panginoon, aalalayan niya tayo, tutulungan niya tayo. Ibig sabihin, kahit pag nasa pagsubok ka, hindi ka nag-iisa. Ang gawin mo, ipakita mo sa mahal na Panginoon, ikaw ay mayroon pananampalataya. Kaya ka tumatawag sa Kanya dahil hindi ka natatakot, kundi ikaw'y umaasa at nagtitiwala sa Kanya. Sabi nga ng awitin, mga minamahal, kaano mang kabigat ang iyong suliranin, sing taas mo ng mundo kanyang matitinag. Kahit bagyo na madilim ay kanyang pagliliwanagin. Kaya sa umagang ito, mga minamahal, ipinapaalala ng Diyos na tayo ay importante sa Kanya, mga minamahal. Puhin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. Dakila po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa gabing ito. Kami nagpupuri, nagpapasalamat. Mahal na Panginoon, so much, Lord Jesus. Hindi ba kami karapat-dapat, ngunit kami pinagpala mo sa maruming basahan, walang turing sa iyong harapan. Ngunit kami kinapagan mo, mahal na Panginoon. Tinawag mo kami, mahal na Panginoon. Dinalasan yung totoong gawain, mahal na Panginoon. Ang nakakagalak, mahal na Panginoon, dahil sa iyong salita ay sinabi mo na kami ay sa iyo, mahal na Panginoon. Muli, mahal na Panginoon, isang kagalakan sa amin, mahal na Panginoon, i-accept mo kami, mahal na Panginoon. Muli sa umagang sa gabing ito, patuloy mo kami paghawakan kung kami nakakalimot, dumarating man na kami nangangamba. O Diyos, palakasin mo kami, mahal na Panginoon, at muli kami sa ito tumatawag tayo ng palataya. Sa umagang ito, hindi dahil kami nagkakaroon ng pag-alinlangan, kundi kami patuloy na nagtitiwala at umaasa ni kay Diyos na makapangyarihan. Buhay sa aming buhay, mahal na Panginoon. Itong aming dalangin, sunod dalangin, pagluhod ng aming mahal na Paso sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon. Turako po tayo sa ating mga pangangailangan. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ulo. Ang kaliwang kamay sa pati po ng ating nararamdaman. Simple mabigat man karang tayong mahiya. Sabihin natin sa mahal ng Panginoon. Dakila po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Jesus. So umagang ito, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Katulad ng sinabi ng aming mahal na pastor, kami po yung manampalataya at umasa po sa at magtiwala po sa ayon sa salita, mahal na Panginoon. Ilatag po namin ang aming mga pangangailangan. Handa mo kaming tulungan, alalayan, gabayan at pagilingin sa aming karamdaman. Sa umagang ito, mahal na Panginoon, nakapatong po ang aming mga kamay sa aming mga ulat ng ilang aksang kamay sa pati ng karamdaman. At kami po nanampalataya, mahal na Panginoon, by your name, mahal na Panginoon, ay aming sinasuway ang lahat ng karamdaman sa mga sa lugar pong ito. Di mo ang karamdaman, sakit sa puso, asthma, diabetes, ubos, sipurong,
trangkaso, high blood, hallelujah. Sakit sa bato, sakit sa lapay, sakit sa puso. Gumaling ka sa pangalan ni Jesus, mga karamdaman, lungayas ka sa pangalan ni Jesus. Mga problema, marital problem, financially problem, family problem, be solved in Jesus' name, hallelujah. Mga kahinaan, pagbibisa, pagmumura, pagkinom ng anak, panigiri, pride of life, countless loss of the eyes, covetousness, lumayas ka sa pangalan ni Jesus, lahat ng karamdaman, be healed in Jesus' name, hallelujah, 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 praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon. Tayo po tayong lahat mga kapatid at ating pong itaas ang ating dalawang kamay at sabay-sabay po tayong lulukso ng 3 beses and shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ating mahal na Panginoon. God bless you po mga kapatid. Tayo po ay makabalik na po sa ating mga kanya-kanyang upuan, mga minamahal, at tayo pinatapos po sa ating pakikinig at pag-aaral po ng mga salita ng ating dakilang Diyos. At muli iniiwan ko po sa inyo, we love you in the Lord, but our dear Jesus love us all. At aking po muling ibigay yung pagkakataon sa ating beloved preacher, Brother